Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ang Panginoon sa buhay po ng mga nanay. Binibilang ko sila kanina. 14 po silang mga nakatayo. At magaganda po sila lahat. Ano po? Meron bang hindi? Maganda po sila lahat. Purihin po ang Panginoon sapagkat ang iglesia po ay binigyan ng mga masisipag, mababait. Mababait ba, Sister Yoli? Mababait, masisipag, mga mapagmahal, at magagandang mga nanay. At marami pang mga nanay na upcoming sa ating pong iglesia. At nawa po, yung ehemplo, yung example po ng ating mga nanay, mga nakikita natin ngayon mga nanay, ay maging huwaran po ng ating mga susunod na mga nanay sa iglesia. Sapagkat lalo na po ngayon, mga nagkakasakit, medyo kami po, yung generation namin, medyo nagsisitanda na. Yung kasabayan ko mga nanay din, medyo nagkakaedad na. Sila po yung gumaganap dito sa iglesia. Sila po yung mga naglilinis, nag-asikaso, ganyan. But that generation is parang malapit ng mag-expire. Hindi man natin gusto yon, pero dumarating po yun sa atin. Kaya ang panawagan po dun sa mga susunod na mga generation, makita niyo po yung huwaran ng mga nanay natin. Amen? Mga young people, amen? Wala yata ako narinig na makita niyo yung huwaran ng mga nanay. Marami pong sacrifices yan. Napakarami po. Nakikita po yun. Ako po, personally. Nakikita ko po yun sa personal na buhay at sa buhay ng mga nanay. Napakarami po nilang sacrifices. At isa pong sacrifice, isang example ng sacrifices na yun, ay narinig natin last Thursday. How is a good mother, good wife, ay nagpapakita ng patotoo para po maging huwaran natin lahat. So muli po, palakpakan po natin ang ating pong mga nanay ng iglesia. Yan, naway marami pang mga magagandang awitin na atin pong ibibigay para po sa kapurihan ng ating Panginoon. So nagpapatuloy po ang mensahe ng ating Panginoon, justification through faith results. So mga resulta ng atin pong naranasang pagpapawalang sala, pagpapatawad ng Panginoon. Ang ating pong relationship sa Panginoon, mga kapatid, ay hindi isang passive relationship na parang nagkaroon lang tayo ng relationship, and then life goes on, business as usual, parang walang nangyayari, parang walang nararanasan, parang walang nararamdaman. Hindi po ganon ang resulta ng ating pakikipag-isa at pakikipagrelasyon sa Panginoon. Meron po itong mga produkto, hindi maikakailang mga resulta o produkto sa ating pong buhay. Ang isang taong nakipag-isa o muling inilapit ng Diyos sa kanyang piling, meron pong mga hindi mapipigilan at hindi maikakailang resulta ito sa kanilang mga buhay, sa ating mga buhay, most specifically, para po sa ating mga nagsasabing mananampalataya. Meron po itong result. Meron po itong produkto. Meron po itong bunga. At yung mga experiences po na yun, mga kapatid, ang nagbibigay sa atin ng kasiyahan, kaligayahan, upang gawin natin yung mga bagay na ayon sa kanyang banal na kalooban. Like for example, mga kapatid, yung ginagawa nating worship, yung ginagawa nating pagpupuri, kapatid, kung wala kang naranasang
tunay na pakikipag-isa o pakikipagrelasyon sa Panginoon. Kung wala yun, kung absent yun sa'yo, yung ginagawa nating pagpupuri, magiging katamaran para sa iyo yan. Hindi yan magiging makatotohanan. Kasi wala ka naman talagang tunay na relationship sa Panginoon. Ang mga nagtataglay ng tunay na relationship sa Panginoon, tunay na pakikipag-isa sa Panginoon, mga kapatid, ay merong kaligayahang ibigay ang kanyang lahat-lahat, his entirety, his or her entirety, sa pagpupuri, sa pagpapasalamat at pagsamba sa Panginoon. At kailangan nagiging evident ito, mga kapatid, sa ating buhay. Kung nais natin makabilang tayo sa isa, sa future, ay talagang magbubuhos, magbibigay ng lubos ang pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon, sa kanyang piling for all eternity. So babasahin natin muli ang tekstong ginamit natin mula sa aklat ng mga taga-Roma, Romans chapter 5, verses 1 to 5, and it says, "Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand." Atungtong ka doon. Huwag mo kakalimutan nyo. Yung binigay sa yung pagpapala na yung grasya na yun, kapatid, ngayon pala, nakatungtong ka na doon. Huwag mo kakalimutan. Maging, maging matibay na move mo yun. In case of any problems, any troubles, kapatid, huwag mo kalimutan, nakatungtong ka ngayon. Ngayon din, doon sa grasyang tinanggap mo sa Panginoon, in which we now stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. Not only so, ito na yung tatalakayan natin, yung verses 3 to 5. Not only so, but we also rejoice in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. And hope does not disappoint us, because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit, whom He has given us. So natalakay natin, mga kapatid, kasi magko-close na tayo dito sa results na to, sa araw na to. Natalakay na natin yung unang tatlong resulta. Una, ano yun? Resulta ng iyong pakikipag-isa o pagpapawalang sala ng Diyos sa iyo. Resulta ng pagkakaroon mo ng relationship sa Panginoon. Ano yung una? You have peace with God. Yung unang nabasa natin sa verse 1. You have peace with God. Mga kapatid, hindi ito yung kapayapaang, kalmado ka, walang problema, payapa. Hindi lang ito yung gano'n. Hindi lang ito yung gano'ng klaseng kapayapaan na mababaw na kapayapaan. It is more than calmness, it is more than tranquility, but it is peace of being united, being reconciled with God. Yung kapayapaan mo sa iyong puso't isip at kapatid, na hindi mo na kalaban ang Diyos. Hindi ka na nakikipagtunggalin sa Kanya. Kakampi mo na siya, yung kapayapaan na yun. Taglay ba natin yung kapayapaan na yun? No more hostility between you and God. No more
sin blocking our way to God. Nilinaw sa atin ng Panginoon, wala nang hadlang sa pagitan natin at ng Diyos. Yung kapayapaan na yun. Taglay mo ba yun? Kasi hindi may kakailang problema ng tao, mga kapatid. Kaya malungkot siya, kaya nadidepress siya, kaya nagkakaroon siya ng anxiety, kaya nagkakaroon siya ng kagulumihanan, kaya napaparanoid siya. Ang hindi may kakahilang dahilan, mga kapatid, ay hindi niya alam kung ano yung kalalagayan niya o katatayuan niya sa harapan ng Diyos. Wala siyang kapayapaan. But this peace that we have, mga kapatid, as a result of being justified through faith, mga kapatid, ay kapayapaan na nagsasabi, wala ka ng problema sa harapan ng Diyos. Taglay mo ba yun? Kailangan mo yun. Kailangan mo yung kaunawaan na yun. Kailangan mong kailangan mong malaman na tinapos na ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus sa Kalbaryo, at matagal na itong nangyari, 2,000 taon ang nakakaraan, tinapos na niya ang hadlang sa pagitan mo at ng Diyos. At ngayon ay meron ka ng relasyon o relationship, malinaw na relationship sa Kanya. Yun ang unang resulta, mga kapatid. You have peace with God. At ang relationship na ito, nagbibigay sa iyo ng napakalalim na pag-asa, kapayapaan, at kumpiyansa. There is no more striving spiritually. Hindi na napapagod ang iyong kaluluwa. Hindi na. Natapos na ang iyong kapaguran sapagkat nadala ka na ng Panginoon sa kalagayang nais niya na mapagdalhan sa iyo, kapatid. Iyan ang misyon ng ating Panginoon. I have come that you might have life. Naparito ako para ibigay ko sa inyo yung buhay na yun. At doon niya tayo inaanyayahan. Anong nangyayari sa inyo? Are you weary? Are you heavy laden? Come. I can give you rest. And that relationship with God give you peace, give you tranquility, calmness, no more striving in your spirit. Hindi na nagpupumahog ang iyong kaluluwa. Meron na itong kapayapaan sa harapan ng Panginoon. Yun ang peace with God. Meron ka ba no, kapatid? Kasi kailangan mo yun. Kailangan mo yung kapayapaan na yun. Sapagkat marami kang susuungin. At yun ang pangako ng Biblia. Marami kang susuungin na troubles. In this world, you will have troubles. But take heart, sabi ng Panginoon, I have overcome this world, and my peace I have already given to you. So, young people, huwag kayong magpapaniwala. If you have a clear relationship with God, maging matalino ka, huwag kang magpapapaniwala sa sanlibutan. Nasasabihin sa'yo na nadidepress ka, hindi mangyayari, tandaan mo ito, hindi mangyayari sa isang Kristiyano, sa isang taong may tunay na relationship sa Panginoon, na siya ay magkakaroon ng depression. Okay? Sapagkat malinaw ito sa Kanya. Okay? You have peace with God. Yun ang number 1. And number 2, dahil dun sa relationship na yun, kapatid, nabuksan na. Dati sarado.
Dati hindi mo maapuha. Dati hindi mo makita. Dati naliligaw ka. Dahil dun sa relationship na yan, mga kapatid, you have gained access. Okay? You have gained access into God's throne of grace. Okay? Access. Bukas na ang daanan tungo sa trono ng kahabagan ng Diyos. Imagine that, mga kapatid. Kasi minsan, kinakapos tayo ng anong tawag na, not imagination, meditation. Okay? Kinakapos tayo ng meditation. Masyado tayong abala sa sanlibutan ito. Masyado nating kinitake ang lahat ng kaabalahan ng sanlibutan ito at nawawala sa atin yung kapayapaan niyo. Inaagaw, ninanakaw. Natandaan mo, kapatid, because of your relationship with God through our Lord Jesus Christ, you are standing in the place of highest privilege. Okay. Listen very carefully. Let us not take that very lightly. Tandaan mo, because of your relationship with God, parang kayo ba yung hindi ko marinig ang sarili ko? Ha? Yeah. Because of your relationship with God, kapatid, you are standing in the highest privilege you can ever have. Okay? Pinakamataas na pribilehiyo ang meron ka, kapatid, at doon ka nakatindig. Doon ka nakatayo. Tandaan mo yan. Huwag kang papadaya sa diablo. Doon ka nakatindig. Iyon ang tinatayuan mo, kapatid. Ano yung pribilehiyo na yun? You have access to God's throne of grace. At yun ay nakabukas sa'yo, kapatid, anytime, if you have relationship with God. Bukas sa'yo yun. Minsan pinagpipilitan natin na nakasara, Kailanman hindi nakasara ang binuksang trono ng Diyos. Ang anumang binuksan niya ay walang makapagsasara. At anumang sinara niya ay walang makapagbubukas. Kapatid, because of your relationship with God, dinesisyonan na ng Diyos na bukas na. Bukas na. Bukas na ang daan, ang access to His throne of grace. Yan ang pangalawang resulta, kapatid. It is you're standing in the place of highest privilege, which is access to God's throne of grace. Now try to imagine that, kapatid. Lalo na sa iyong pag-iisa. At punong-puno ka ng problema. Ano bang problema yan? Ano man ang kinakaharap mo? Gaano man yan kabigat? Tandaan mo, kapatid, hindi ka pa sumapit sa level nung kinaharap ng mga nauna sa atin. Huwag na natin i-compare kay Jesus Christ. Kasi yung kay Jesus Christ, extraordinary. Listen very carefully. Yung sinapit ni Jesus Christ, talagang yung level nun, walang makakaabot nun. Yung paghihirap na yun, walang makakaabot. Yung binatan niya, yung pinasan niya, walang makakapasan nun. So huwag na natin i-compare doon. I-compare na lang natin doon sa mga sumunod sa Kanya, sa Panginoong Jesucristo. Hindi pa tayo umaabot doon
doon sa level na yun. Pero nakita natin ang patotoo. Kung pinaniniwalaan natin yung mga patotoo dito sa Biblia, nakita natin yung mga patotoo ng mga taong sumunod sa Panginoon. At nagamit nila, mga kapatid, nagamit nila yung pribilehiyo na binukas para sa kanila ng Panginoon. Nagamit nila. At nagtagumpay sila sa buhay. Nangyari sa kanila yung sinasabi ng Biblia o ipinapakita ng Biblia sa pamamagitan ng aklat ng Roma na kasasakitan ng mga taong tunay na merong malalim na pakikipagrelasyon sa Panginoon. They are more than conquerors in this life. They conquer because nagamit nila yung pribilehiyong meron sila. Pag nangangailangan sila ng tulong, pag nangangailangan sila ng tapang, pag nangangailangan sila ng kumpiyansa, Lord, you're confident. Pag nangangailangan sila ng tapang, Lord, your courage. Pag nangangailangan sila ng kapayapaan, Lord, your peace. And our God, because He is a faithful God, He always will come to rescue you in times of need and in times of trouble. Kung ginagamit mo yung access na yun, ginagamit mo ba yung access na yun? Imagine that privilege. Imagine that access that you have with God. Are you maximizing that privilege? Listen very carefully. Are you maximizing that privilege, my dear brethren? It is for you. Yung privilege na yan, mga kapatid, hindi pinagdadamot ng langit yon. Listen very carefully. Hindi ito pinagdadamot ng langit. It is up for grants. Masayang-masaya ang langit. Masayang-masaya ang Diyos kapag nakikita niya that you are maximizing the benefits of Jesus' sacrifices. Pinagpaguran. Sinong ama ang nagpagod? Nagtrabaho overseas, nagbuhos ng kanyang pagod, pawis, dugo, lungkot, lahat, nagsakripisyo. And then, yung ama na yun ay magiging malungkot kapag nakikita niya na i-enjoy ng kanyang pamilya ang pribilehiyong pinagkaloob niya sa kanyang pamilya. Sinong ama? Sinong masamang ama ang hindi matutuwa kahit pagod na pagod siya na ang kanyang pinagpaguran ay nai-enjoy ng kanyang mga anak at ng kanyang mga mahal sa buhay. Our God, mga kapatid, ay nag-open ng access ng kanyang trono at pwede nating ma-enjoy kung ano man yung meron doon. Binuksan niya yon sa pamamagitan ng paglilingkod, pagpapakasakit at sakripisyo ng kanyang sariling anak. At magiging maligaya siya, mga kapatid, kung nakikita niya na hindi nasasayang ang sakripisyo ginawa ng kanyang anak. Ibig sabihin, all the benefits of Jesus' sacrifices ay nai-experience natin. Yan ang pangako niya, naparito ko upang ibigay ko sa inyo ang isang klase ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Are you experiencing that? Kailangan nating ma-experience yun, mga kapatid. Saan ka man nandoon,
ano man ang nangyayari sa'yo? Saan ka man napasok? Anong trouble man ang meron ka? Ano bang problema ang meron ka? You still have that access and that privilege kung gagamitin mo at kung i-maximize mo. Are you maximizing that privilege or not? Are you enjoying that privilege or not? And then number 3, joy in God's glory. Dahil sa mga nararanasan natin ganito, mga kapatid, gaya ng nakita natin sa mga naunang mananampalataya, dahil sa kanilang mga nararanasan sa pakikipagrelasyon nila sa Panginoon, dahil sa matimias na grasyang tinanggap nila sa Panginoon, dahil sa naranasan nilang pagpapatawad, dahil sa naranasan nilang katubusan at kaligtasan na nanggagaling sa Diyos, mga kapatid, nakikita natin na pumapayag sila na mangyari sa kanila kung anuman ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Sino ang mahinang ulong tao na papayag na magpaalipin pero alam naman niya na parang anong pakinabang? Nakita ko inaalipin, anong pakinabang ko dito? Anong meron? Bakit ako pumapayag na magpaalipin? Bakit ako sumusunod? Anong benefit ko? Anong naibibigay sa akin? Walang ganun kahinang ulong tao, kapatid. Tayo nga lang sa trabaho, lumagpas lang tayo ng ilang oras Sa trabaho, meron na tayong angal. Pero hindi natin kwenta yung mga bagay na ang tawag dito, nagbabanjing lang tayo. Pero pag lumagpas na tayo sa oras ng trabaho, at sinabi ng amo na, medyo, stay ka lang muna. Medyo masama na yun natin doon. Kasi kinukwenta natin kung ano yung tinrabaho natin. Masyado tayong selfish. But, ang kapatid, anong nangyari doon sa mga nababasa natin sa Biblia, ng mga taong pumapayag na parang bagang sila ay alipin ng Panginoon kahit na ang inihahain nila ay sarili nilang buhay. Kahit na sa dulo ng kanilang paglilingkod ay nakikita nila na ang magiging resulta nito ay ang kanilang kamatayan. Anong pakinabang nila? Okay? Pumapayag sila sa ganoon. Kapatid, hinahabol natin yung success. We want to be successful in life. Habol tayo ng habol doon. We're pursuing success. Hinahanap natin yun sa iba't ibang paraan. Sa sports, sa business, sa academia, sa relationship. Gusto natin, successful tayo. Hinahabol natin. And you know what? The real meaning of success, mga kapatid. Yung meaning ng langit sa success, sa being successful, sa pagiging tao, success in life, listen very carefully, is when you finally realize the soul that you are not God, and you cannot be like God, realizing that you are only a creation with the sole purpose of glorifying your God. Pag na-realize mo yun, kapatid, natatapos na yung pagpupumahog ng iyong sarili at ng iyong kaluluwa. Kung niliwanag na sa iyo ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikipag-relationship niya sa iyo, pakikipag-relasyon niya sa iyo. Kung niliwanag na niya sa iyo, kapatid, na ang lahat ng ito ay hindi patungkol sa iyo, kundi patungkol sa Kanya, at pumapayag ka na ang buhay mo ay patungkol sa Kanya at hindi patungkol sa iyong sarili,
Yung sitwasyon na yun, yung kalagayan na yun, mga kapatid, kapag tinanggap mo yun ng maluwang na maluwang sa iyong puso at isipan, at maligaya ang iyong kaluluwa sa katotohanan na yun, kapatid, yun ang sinasabing successful. Okay? Yun ang sinasabing success. Tatagumpayan when you finally realize, kapatid, that you are a creation. And the sole purpose of your life is to glorify Him. To enjoy Him and to delight in Him. Finally realizing that you are created for God and for His glory. Okay? Very strange yun. Kapatid, naiintindihan natin na very strange yun sa sanlibutan. Ang sanlibutan na nagkukumahog para maging nasa ibabaw. Ang sanlibutan na nagpapagalingan, nagpapanakasan, nagpapainaman para makarating sa ibabaw. Very strange. Yung katotohanan na ang success ay matatagpuan mo lang. Yung kapayapaan at peace, ano yung isa? Kumpiyansa ay matatagpuan mo lang kapag tinanggap mo ang iyong kalagayan bilang created being ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. But, while doing that process, mga kapatid, hanggang nai-enjoy mo yung process na ito, ang ating Diyos ay hindi maramot, hindi siya madaya, ang ating Diyos ay mabuti, makatarungan. While enjoying that process, you will also experience that God is also for you. You are for God, and because God is good, ipaparanas din niya sa iyo, kapatid, that God is also for you. And that God wants you in a loving, reciprocating relationship with God sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig na pinaparanas sa iyo. Okay? So your ultimate purpose, resolve in your soul and in your spirit, mga kapatid, yung purpose na ikaw ay magiging maligaya habang ang puntirya mo ay ang kapurihan at ang kaluwalhatian ng Diyos. Nakikita mo ba yun sa iyong sarili? O hanggang ngayon ay babad na babad ka pa rin sa iyong pansariling pagnanais, pansariling ambisyon, pansariling mga kagustuhan sa buhay, inuubos ang panahon sa mga bagay sa sanlibutan ito na wala ang Diyos at wala ang glory ng Diyos. Kapatid, yun ay isang ebidensya, isang resulta na kailangan makita mo sa iyong buhay, kapatid, that you are living and enjoying the glory of God in your life. Hindi puro para sa sarili, kundi nakikita mo ang malabis mong pagnanais ng buhay na yan. Ang iyong kaligayahan at kasiyahan ay ang ipagbunyi ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. And lastly, joy in suffering for God. Kaya huli ang joy in suffering, mga kapatid. Kaya nahuli sa mga resulta ng ating pakikipagrelasyon sa Panginoon, ang kaligayahan habang tayo'y nagbabata. Ang Tagalog kasi ng joy in suffering for God is ang malalim na kaligayahang harapin ang mga hamon ng buhay
dahilan sa iyong paglilingkod sa Diyos. Yun ang malalim na Tagalog. Joy in sufferings for God. Nililinaw natin, mga kapatid, sa ating iglesia, na ang sufferings na pinag-uusapan ng Biblia ay hindi mga sufferings na dahil sa ating mga kasalanan. That is, troubles, problems, sufferings, hardships, na tinatawag nating self-inflicted. Maraming mga tao sa labas, mga kapatid, nagdurusa sapagkat gumagawa sila ng kasalanan. Sumiping sa prostitute, nagkaroon ng AIDS. Sufferings ba yan galing sa Diyos? Sumiping sa prostitute, nagkaroon ng AIDS. Yung trouble na yun, yung problema na yun, suffering ba mula sa Diyos? Umiinom sa umaga, umiinom sa tanghali, umiinom sa hapon, nagkaroon ng, ang tawag doon? Nagkaroon ng cancer sa baga, suffering ba sa Diyos? Mula sa Diyos. Self-inflicted. Okay? May mga suffering sa mundo nito na dulot ng iyong kasalanan. Yan ay mga suffering sa sanlibutan. Hindi yan ang pinag-uusapan nating sufferings, mga kapatid. Ang mga sufferings na pinag-uusapan natin ay ang mga sufferings na binibigay ng Diyos o resulta ng paninindigan mo sa paglilingkod mo sa Diyos. Example, yung mga alagad pagkatapos ni Yesu Kristo, dahil sila'y nangangaral ng mabuting balita, naiinis sa kanila ang gobyerno ng Roma. Dahil nangangaral sila ng parang panibagong relihiyon, naiinis sa kanilang Judaismo. Dahil sa inis ng dalawang panig, dahil ayaw nilang masapawan, dahil nagiging influential ang mga apostol, hahantingin sila ng Roma, hahantingin sila ng Judaismo, papatayin sila, lalagarin sila, pupugutan ng ulo, ipapako sa krus, mga sufferings yun na galing sa paglilingkod mo ng matapat sa Diyos. Yun ang pinag-uusapan nating sufferings, hindi yung mga sufferings sa sanlibutan, dahil matigas ang ulo mo. Maglilinawan tayo, mga kapatid. Baka tinatanggap nyo sa isip. Tatanggapin ko to. Suffering ito mula sa Diyos. AIDS? Suffering mula sa Diyos? No. Sumiping ka sa hindi mo asawa kaya may AIDS ka ngayon. Okay? But the sufferings that this message is pertaining, mga kapatid, is sufferings for the glory of God. Kaya meron kang kaligayahan habang dinaranas mo yon. Okay? Ang mga apostol, ang mga disipulo ng Diyos, hinahunting sila, nagtatago sila, hinahunting sila, pero payapa sila. Makumpiyansa sila, maligaya sila, sapagkat ang problema ang kinakaharap nila ay hindi dahil sa kanilang kasalanan. Makumpiyansa sila dahil ang problema ang kinakaharap nila ay dahil sa paninindigan nila sa kanilang pananampalataya. Okay? Para maging malinaw sa atin, mga kapatid. Ito yung sufferings na nagbibigay sa atin ng lubusang kaligayahan. Kung nararanasan mo. Ito yung sufferings na pagka humahayo ka, kung may nakakaranas ka dito ng paghayo, humahayo ka at humahayo kami sa ano yung lugar yan, Aloha, Sister Aloha. Pag-ibig. Pag-ibig ba sa Kapulitan? Pag-ibig Kapulitan. Yung sufferings na paghayo mo, magbabalita ka ng mabuting balita, tatayo ka dun sa pinakamataas na lugar dun sa Kapulitan at ipagpe-pray mo yung lugar, tatayo ka dun, Panginoon,
I-bless mo po ang aming pong lakad. Nawa po may mga kaluluwa na pinrepara mo para makatanggap ng iyong mabuting balita. You are praying out loud in that community, doon sa pinakamataas na tuktok, at habang nagpe-pray ka, meron mga nagtatawanan dito. Sira ulo yata yan. Tawanan sila, tawanan. Yung sufferings na yun, hindi ka naaapektuhan. Habang naririnig mo sila, nagpe-pray ka, habang naririnig mo sila, imbis na lungkot o imbis na galit ang nararamdaman mo, kapatid, nagkakaroon ka ng kaligayahan, hindi mo maipaliwanag sapagkat alam mo sa iyong sarili na ginagawa mo ang kalooban ng Diyos bagamat nakakaranas ka ng matinding persecution or sufferings sa iyong kapaligiran. Yan ang sufferings na nagdudulot sa atin ng kaligayahan. Okay? Talagang pag may problema ka na dahil sa iyong mga kasalanan at nararanasan mo yung sufferings na yun, talagang malulungkot ka. Sapagkat nagkakaroon ka ng regrets sa iyong kaisipan. Dapat pala, hindi ako uminom. Dapat pala, hindi ako sumiping. Ayun, nararanasan ko tuloy itong ganitong suffering. Hindi nagdudulot yun ng kaligayahan. Pero yung paglilingkod natin sa Diyos, maraming sufferings yun. Nauubos ang laman ng iyong bulsa. Yung mga tinatabi-tabi mo nauubos dahil sa iyong ministry. Pero maligaya ka habang nagsasuffer ang iyong finances. Tama? Iyan ang tinatawag natin joy in sufferings for the glory of God. At ang ginagamit lang ng Diyos sa mga pagkakataon na yan, mga kapatid, ay yung mga taong meron siyang pakikipagrelasyon. Okay? Ang mga nakakaranas ng resulta na yon, mga kapatid, ay yung mga taong ginagamit ng Diyos. Malalim na kaligayahang harapin ang mga hamon ng buhay dahilan sa paglilingkod sa Diyos. At may mga resulta yon. May produkto yung result na yon, yung fourth result, sufferings or joy in sufferings. May resulta pa yung tatlo, perseverance, character, hope. Perseverance is katiyagaan at kasigasigan. Nakakarinig tayo ng patotoo dito, last Thursday, mga kapatid. Habang nahihirapan ang mga kapatid, habang nauubos sa kanilang finances, habang nakikipag-battle sila sa cancer, pag nagkaroon sila ng pagkakataong guminhawa, eto na naman sila, pupunta na naman sa ministry, hindi nagpapahinga. Anong nakukuha nila doon? Meron silang joy. Amen? Joy in sufferings. Are you listening? Are you listening? Lumalalim tayo. Are you listening? Meron silang kaligayahan habang ginagawa nila. Hindi sila tumitigil. Bakit? Kasi sinusweldohan sila ng Diyos ng kaligayahan. Kaligayahan na hindi nakukuha sa sanlibutan, sa mga bagay sa sanlibutan, kundi makukuha lang sa paglilingkod at paggawa ng kalooban ng Diyos. Nakakaingit ang mga taong merong ganong kaligayahan. Anong kaligayahan mo? Manood ng Netflix? Hayahay na buhay? Pumunta sa iba't ibang lugar? Kumain sa mga restaurant? Magkaroon ng maraming impok sa bangko? Magkaroon ng mga maraming ari-arian? Magkaroon ng magarang sasakyan? Magkaroon ng maraming magagandang bahay? Anong kaligayahan mo? And I'm telling you, kapatid, hindi mo matatagpuan ang tunay na kaligayahan sa mga bagay na iyon.
Sure na yun. Final answer. Hindi naman kasi ako nag-final answer nun eh. Si King Solomon, sabi niya, nagsawa na ako sa lahat. But everything is meaningless. Vanity, meaningless. Purso ng mga bagay, pero hindi sumasapit sa kaligayahan. Pero nakakakita tayo ng mga tao, ng mga kapatiran na nahihirapan, pero hindi tumitigil sa paglilingkod sa Diyos. Anong meron doon? Anong meron? Kaligayahan. Sinuswelduhan sila ng Diyos ng kaligayahan. Joy in sufferings for God, na nagdudulot ng lalong katiyagaan at kasigasiga. Habang naglilingkod sa Diyos, parang naaadik maglingkod sa Diyos. Bakit? Sinusweldohan sila ng Diyos ng kaligayahan. Kaligayahan na dulot ng paglilingkod sa Diyos. Okay? Hindi ako naniniwala na burnout ako. Ayoko na. Sila na naman, wala na bang iba? Kayo naman, wala na bang iba? Hindi ako naniniwala sa ganun, mga kapatid. There is glory in working with God. Kasi hindi sinungaling ang Diyos. I-reward niya ang totoong pagganap ng kanyang mga anak. Kahit na, sabi ng Biblia, kahit nagbigay ka lang ng isang tubig na inumin sa nauuhaw, kung totoo yun, kapatid, hindi madamot ang Diyos at hindi siya magsisinungaling. I-reward niya ang lahat ng makatotohanang pagganap para sa kanyang kaluwalhatian. Kung totoong may relationship ka sa Panginoon, kung totoong naglilingkod ka sa Panginoon, kapatid, ang resulta nun, joy in sufferings for God. Yun ang sinasabi ng verses 3 to 5. It says, not only so, verses 3 to 5, not only so, but we also glory. Glory ang nakalagay dito. Sa ibang salin ng NIV, joy, rejoice. Hindi ko gagamitin yan. Kasi ang gamit ko is NIV, hard copy. Okay? Ang sabi dito sa hard copy is, not only so, but we also rejoice in our sufferings. We rejoice in our sufferings. Maligaya tayo habang tayo ay nagdurusa. Very strange, Very strange. Pero yun ang katotohanan ng sinasabi. We rejoice in our sufferings. Bakit daw? Pinaliwanag naman niya. Because we know. We rejoice in our sufferings because we know. Sino ang mga hindi nag-enjoy? Yung mga hindi nakakaintindi. Okay? Sabi dito, we rejoice in our sufferings because we know. Dahil alam natin. Alam natin na ano? Anong alam natin? Because we know that sufferings produces perseverance. And perseverance, character, and character, hope. Through St. Paul, through Apostle Paul, God promised us that in the future, mga kapatid, we know that we will become like Christ. Makakarating tayo ng kaluwalhatian, ng glory. Yun ang future promise. Yun ang sinasabing, because we know
Naiintindihan natin, dumaranas nga tayo ng ganito ngayon, dumaranas nga tayo ng kapighatian ngayon, pero maligaya pa rin tayo. Bakit? Because we know that these sufferings will produce perseverance, character, hope, pag-asa. Pag-asa saan? Sa pinangako ng Diyos. Sundan niyo mga kapatid. Sundan natin. May kaligayahan ka habang dinaranas mo pagdurusa. Kasi alam mo, anong alam mo? Na habang dinaranas mo ito, ang magiging resulta o bunga ng pagdanas mo na ito ay katiyagaan, kasigasigan, paninindigan, katatagan, sa pananampalataya, at pag-asa na pagkatapos nito ay makakamtan mo kung ano yung pinangako sa iyo ng Panginoon sa future. Through St. Paul, God promises that in the future, we will become like Christ. But until then, habang hindi pa dumarating yun, listen very carefully, habang wala pa yung rapture, habang wala pa yung resurrection, habang wala pa yung buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos na pinangako niya. That is the promise. We will become like Christ in His resurrection, in His glorified body. In His glory, we will become like Him in the future. But until then, God will teach us and help us how we will overcome in this life. Okay? The secure future is to become glorified like Christ, but the inevitable present must be to overcome like Christ. Sa future, magiging kagaya ka ni Kristo. That is the future. But in the present, kapatid, ang hindi mo maiiwasan, kung ikaw ay elect, kung ikaw ay hinirang ng Diyos, kung ikaw ay anak niya, kung ikaw ay isa sa pinili niya, kapatid, ang future mo ay parang si Jesus Christ, glorified. But your present, yung pangkasalukuyan mo, kapatid, you will overcome like Christ. Okay? Magiging kagaya ka sa kaluwalan diyan. Pero ngayon, magiging kagaya ka rin kung papaano nagtatagumpay o nagtagumpay ang Panginoon. You will overcome. Listen very carefully. Hindi mo maiiwasan, kapatid. Kaya sinasama palagi sa katotohanan. Kung gusto mong hinirang ka ng Diyos, kung gusto mong anak ka ng Diyos, kung gusto mong isa ka sa mga karanas ng glorified state, kung gusto mong ganun ka sa future, kapatid, hindi mo maiiwasan na magiging kamukha ka rin ng Panginoong Hesukristo sa mga sufferings niya dito sa mundong ito. Bakit? Kasi iisa kayo ng pananampalataya, iisa kayo ng paninindigan, iisa kayo ng sigaw. Isang sigaw na hindi magugustuhan ng sanlibutan. At ang katotohanan na yon, kapatid, bagamat nagpalaya yung sa'yo, yung katotohanan na yun, na hindi nagugustuhan ng sanlibutan, at hindi nagugustuhan ng pambinig ng kalaban ng Diyos, ang magiging dahilan para hantingin ka, para pasakitan ka ng sanlibutan ito. Tandaan mo yan. Kung hindi mo yun nararanasan, kapatid, kung hindi mo nararanasan ang sinasabi ng Biblia, sino ka? Ano ang kalagayan mo? As someone who have a relationship with God,
Kapatid, nagtatagumpay ka sa mundong ito. Okay? You will overcome. Although inevitable, ang mga sufferings na yan, but God will teach you and will help you to overcome all this. In this world you will have troubles, but behold, Jesus said, I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na at siguradong magtatagumpay ka sapagkat hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan man, kasama mo ako hanggang sa dulo ng sandaigdigan. Pinangako ba yun ng Panginoon? Pinangako ba yun, kapatid? Pastor, sana ang mga preaching naman, masasarap pakinggan. Yun ang gusto ni Pastor, masasarap pakinggan. Pero ang sinasabi ng katotohanan, ang bunga ng katiyagaan, kasigasigan, paninindigan, katatagan, at pag-asa ay hindi natin nakukuha sa hayahay at kasarapan. Saan daw natin nakukuha? We also rejoice in our sufferings. Because from sufferings, it will produce perseverance, character, and hope. Kung gusto mong tumatag sa buhay, kung gusto mong maging matiyaga sa gawain, kung gusto mo ng mga pag-asa na manatili sa iyong pananampalataya, huwag mong hanapin ang hayahay na buhay. Hindi mo doon matatagpuan. Matatagpuan mo sa iyong kaligayahang maglingkod sa Diyos kahit ang nakabalandra at nakaharang sa iyong daan ay puro pagdarusang dulot ng iyong paninindigan. Okay? Perseverance, character, and hope. No one in God's elected people is exempted in this process. Okay? Walang exempted. Kung ikaw ay elected ng Diyos, hindi ka exempted sa process ng sufferings. This is the ordained way. If you want to go to God, this is the ordained way. Itong daan na pinakita ng Diyos na lalakaran natin para makarating tayo sa Kanya. It says in Matthew chapter 7, verses 13 to 14. Matthew chapter 7, verses 13 to 14. Enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction. Ayun, gusto natin pumunta, makisama tayo sa marami. Hayang naman, pastor, masaya naman, pastor, ganyan. Sumama kayo dun sa marami. Yan ang gusto nilang daanan. For wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction. Maraming pumupunta doon. Sarap doon eh. Walwal, hayahay, sarap, gala-gala, disco-disco. Doon pumupunta ang marami. But it leads to destruction. And many enter through it. Many. Kung gusto mong sumama sa marami, sige, sama ka. Pero ito tayo. But small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only few find it. Okay? Okay? Kaya hindi masarap sa pandinig. Kaya kakaunti ang gustong makinig. Kukunti lang. Ayaw nila yun. Ayaw nilang narrow gate. Ayaw nilang narrow way, narrow road. Bakit? Sinasabi kasi ng katotohanan, konti lang. Konti lang ang papasok doon. Gusto kasi ng maraming tao, hayahay. Yung masarap naman sa pandinig. Yun ang sinasabi ng Biblia.
Mangangalap sila ng mga mag-i-stick sa kanila na sasabihin lang kung anong gusto nilang marinig. Nangingiliti sa kanilang teya. Pero pupunta sila sa destruction. Health, wealth, they will go to destruction. But narrow is the road. Narrow is the gate that leads to life. Makipot yun. Parang hindi ka aya-aya. Sufferings. But that is the ordained way to God. Gusto mo makarating sa Diyos? Yun ang pipiliin mo. Narrow road. Narrow gate. Paglilingkod. Pagkaubos ng salapi. Yun ang pipiliin mo. Hindi ka makikisama doon sa mga kaisipan ng marami. Maninindigan ka sa kung ano yung katotohanan tinuturo sa iyo. Okay? Enter through that narrow gate, my dear brethren. Hindi man ito masarap sa pandinig. Parang nakakalungkot, parang ganun man ang nangyayari, my dear brethren. If we will experience the process, matatagpuan natin yung sinasabi ng Diyos na kaligayahan, kapayapaan, pag-asa. Okay? Mababago, mamumulde ang iyong pagkatao, ang iyong buhay. Magiging kaluwalhatian ka ng banal na pangalan ng Panginoon. So, its products, the products of rejoicing while suffering for God, it is like the joy of Christ while He is suffering. Okay? Pareho din. Kung paano nagtagumpay ang Panginoon habang siya'y nagdurusa, yun din ang mangyayari at gagawin ng Diyos para sa ating lahat. Sinabi yun sa Hebrew chapter 12, verse 2. We will close with this. Hebrew chapter 12, verse 2. Itong gagawin natin, mga kapatid. Let us fix our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Ang nagsimula at ang tatapos ng pananampalatayang tinanggap natin. Malinaw ulit ito, mga kapatid, ang katotohanan na ito. Ang pananampalataya natin ay hindi galing sa atin. Sino daw ang nagsimula ng pananampalataya na yan? Jesus Christ is the pioneer. Sino daw ang tatapos? Jesus Christ. The pioneer and perfecter of the faith that you have is Jesus Christ. Let us fix our eyes on Jesus Christ, the pioneer and perfecter of our faith, for the joy set before Him. Dahilan sa kaligayahan binigay sa Kanya ng Diyos ang Kanyang Ama, taglay-taglay ng Panginoong Jesucristo yung kaligayahan na yun. For the joy set before Him, He endured the cross. Paano nagtagumpay ang Panginoong Jesucristo? At ganun din ang magiging tagumpay natin kung magiging kamukha tayo ng nangyari kay Jesus Christ. Sabi ng katotohanan, for the joy set before Him. Hindi pa pinapako sa krus ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Naiintindihan na niya. Okay, listen very carefully. Hindi pa siya nagdurusa. Wala pang nangyayaring pagdurusa, mga kapatid. Nilagay na ng Diyos. Nilinaw na sa Kanya. Malinaw na sa Kanya. Naiintindihan na niya kung ano ang resulta ng lahat ng ito. Okay? For the joy set before Jesus Christ, dahil sa katotohanan taglay-taglay niya, sumunod siya hanggang sa kamatayan. Hindi siya sumusunod ng, ano gagawin ko? Hindi ko naintindihan to. Saan to patutungo?
Anong mangyayari? Hindi ganun ang pagsunod ni Jesus Christ. Hindi yung sumunod ng bulag at hindi maiintindihan kung anong kanyang ginagawa. Hindi ganun ang nangyari kay Jesus Christ. At tandaan mo, ganun ka din dapat. Hindi ka sumusunod ng walang naiintindihan. Sumusunod ka dahil malinaw sa'yo kung anong kahihiyat na ng lahat ng ito. Sana naiintindihan natin, mga kapatid. Sumusunod tayo. Kasi alam natin. Because we know. Alam natin. Ganun ang nangyari kay Jesus Christ. For the joy set before him. Dahil bukas sa kanya ang katotohanan na yon, nagtagumpay siya. He endured the cross, scorning its shame. Pinagtagumpayan niya. He conquered the cross. He conquered these sufferings. Anong nagbigay sa kanya ng motibo para magtagumpay? The joy set before him. Kahit masakit ang gagawin ng Panginoon, hindi nakasagaban ang sakit na yon, ang thoughts na yon. Kahit nag-i-struggle siya doon, may this cup be taken away from me, O God. O Father, pwede bang ang saro na ito ay tanggalin mo sa akin? Because alam niya rin na masakit yun. Masakit. Pero greater is the joy. Greater is the knowledge that alam niya kung anong resulta, kung susunod siya. Alam niya ang mangyayari. But let not my will, but your will be done. Now, Father, glorify your Son as the Son glorifies you. Okay? Naiintindihan ng Jesus Christ kung ano ang dulo ng kanyang paglilingkod. At ang kaunawaan na yon, ang kaligayahan na yon, ang naging dahilan kaya siya na nagumpay. Kapatid, ikaw, naiintindihan mo ba? Anong dinaranas mo ngayon? Anong mga laban mo ngayon para sa iyong pananampalataya? Pumapayag ka ba na gamitin ka ng Diyos? Naiintindihan mo ba na ang paggamit sa iyo ng Diyos ay may resulta? In the future, you will become like Christ. But until then, you must overcome like Christ. At mangyayari sa iyo, kapatid, dahil niliwanag sa iyo ng Diyos ang katotohanan. At ang katotohanan na yon ang nagpapalaya sa iyo sa lahat ng takot, sa lahat ng anxiety, uncertainties, para hindi mo gawin at hindi ka tumindig at hindi ka manindigan sa iyong gawaing tinanggap sa Panginoon. So like Jesus Christ, my dear brethren, may God put in our hearts, in our soul, the joy that will motivate us to overcome all these sufferings, overcome all these trials, overcome even the temptations para gawin tayo ng Panginoon na matatag at umaasa hanggang makasapit sa atin ang ultimate o yung rurok ng pangako na narinig natin at tinanggap natin sa Panginoon. The glory in His presence for all eternity. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, na wag gaano man kalalim, wag gaano man kahirap, maintindihan ang mga salita ng Diyos, ang dalangin ko, mga kapatid, dalangin ng Iglesia para sa atin ay tunay nga
nakahabagan tayo ng Panginoon? Tunay nga na igawad niya sa atin ang pangunawa na alam natin na hindi tinataglay ng mas marami, kundi tinataglay lamang at nararanasan ng mga taong hinirang ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Pasalamatan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!